Ang topic na ating pag-aaralan, sa Diyos ang lahat ng kaluwalhatian o sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Mula sa bahagi ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma sa chapter 11, ang ating main verse ay sa verse 36. Ang version ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia. Meron din po tayong mababasang ilang Revised Tagalog Popular Version at sa English po ay New King James Version. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Ito po yung madalas na pahayag ng mga mananampalataya. Lalo na po kapag yung kanilang mga panalangin ay binigyan ng kasagutan, na kapag tumanggap ng tagumpay, tumanggap ng kasaganahan o ng kagalingan, ito ang kanilang madalas na pahayag. Pero paano kung sa kabila ng mga pananalangin at sa kabila ng mga pagsusumikap, hindi pa rin naging ayon sa inaasahan? Walang promotion sa trabaho, hindi gumaling sa karamdaman, walang material na kasaganahan. Paano kung tila walang sagot sa ating mga pananalangin? Ito pa rin kaya yung ating pahayag, to God be all the glory? Tama po at mabuti na mabigyang papuri at mabigyang pagluwalhati ang Diyos sa mga magagandang nangyayari sa ating buhay. Ngunit huwag po nating kakaligtaan na maging sa hindi magagandang pangyayari o hindi magandang nangyayari sa atin, nararapat pa din po na papurihan at nararapat pa din po na luwalhatiin natin ang Diyos. Para tayong mga magsasaka na nagtanim ng palay, araw-araw natin yung inaalagaan, araw-araw nating dinidilig, binabantayan nating mabuti, ipinagdarasal natin yung ating mga pananim, pero nagkaroon ng tagtuyot, yung mga tanim natin nalanta, at sa araw ng anihan, wala tayong nakuha, wala tayong ani, walang kita. Magkaganoon man, sa gitna ng hirap at sa gitna ng kawalan at kawalang katiyakan, magbigay papuri at pagluwalhati pa din tayo sa Diyos. Isa po itong madaling sabihin, ngunit sa maraming pagkakataon ay nahihirapan tayong mga Kristiyano na ipamuhay ang katotohanan ito. Ang papurihan ang Diyos sa lahat ng pagkakataon, maging sa mga hindi magandang pangyayari. Alam natin sa puso natin, malinaw sa isip natin na ang Diyos karapat-dapat talagang purihin. Kapag may tagumpay, kapag may pagpapala tayong natatanggap, karapat-dapat purihin ang Diyos. Pero, naisasagawa pa rin po ba natin kaya ang pagpupuri at pagluwalhati sa Diyos kung kabiguan ang ating nararanasan? Tanong na kapag sinagot natin ay mabibigyang paalala tayo na ang lahat ng bagay, sa lahat ng panahon, sa bawat pangyayari at sa bawat pagkakataon, ang lahat ng kaluwalhatian, ang lahat ng kapurihan ay sa Diyos lamang. Hindi kung kanino mang tao. Hindi para sa iilan lang din o kaya kung sino-sino lang, kundi sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Talakayin po natin ang ilang katotohanang nakapaloob sa Romans chapter 11 verse 36 kung bakit at paano natin ibinibigay ang kapurihan at kaluwalhatian sa Diyos. Sa unang punto po ng ating aralin, sapagkat mula sa Kanya. Ang unang dahilan kung bakit dapat ibigay ang lahat ng kaluwalhatian sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Bakit? Kailangang ibigay ang lahat ng kaluwalhatian sa Diyos sapagkat ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Verse 36, sapagkat mula sa Kanya. Ang talata pong ito tumutukoy sa Amang Diyos. Ang Diyos na walang hanggan, ang kataas-taasang Diyos. Sapagkat mula sa Kanya, ibig sabihin,
ang tinutukoy dito ay ang Diyos na pinagmulan ng lahat ng nilikha. For of Him. Ngayon, kung kinikilala nating ang Diyos ang may likha ng lahat, nagmula sa Kanya ang lahat, ibig sabihin po, nauunawaan nating ang Diyos ang nagpasimula ng lahat ng bagay at ng lahat ng mayroon tayo. Yung ating lakas, yung ating isipan, lahat, yung ating kakayahan at talento. Pati mga ari-arian natin, lahat ay nagmula sa Diyos. No, God made all things sa ibang salin ng talatang ito. Ganito nga po yung nakasaad sa pasimula ng Biblia, Genesis chapter 1 verse 1. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Nararapat na ibigay yung lahat ng kaluwalhatian sa Diyos sapagkat ang lahat ay mula sa Kanya. Ang Diyos ang may likha. At sa pagdaloy ng kasaysayan ng paglikha, ng creation ng Diyos sa pasimula, mababasa natin na ang lahat ng bagay, ang buhay ng lahat, ang kalikasan, ang karunungan at kakayahan ng lahat, nagmula sa Diyos. Sa panahon natin ngayon, maraming tao, gustong-gusto na sila yung pinaparangalan. Hinaangkin lahat ng mga credits. Gustong-gusto na sila ang niluluwalhati at sila ang pinapapurihan. Ang paalala po sa atin bilang mga mananampalataya, dahil ang lahat ng bagay ay mula sa Diyos, marapat lamang na sa Diyos ang papuri at sa Diyos ang kaluwalhatian. Ang lahat ng bagay ay ang Diyos ang lumikha. Lahat ng meron tayo, nagmula sa Diyos. Ibig sabihin po niyan, ang Diyos din ang may-ari ng lahat. Tayo ngayon, at lahat ng meron tayo, ipinagkatiwala. So tayo ay mga katiwala lamang. Sa Psalms chapter 24 verse 1, ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang naninirahan dito. No? Ang lupa ay sa Panginoon. Pinapaalala sa atin ang talatang ito na dahil ang Diyos ang pinagmulan ng lahat. Sa makatuwid po, ang Diyos ang tunay na may-ari ng lahat ng bagay, ng buong mundo, ng sangnilikha at lahat ng naninirahan. Ang Diyos ang may-ari ng buong mundo. Lahat ng naninirahan dito, kasama tayo dyan. Lahat ng nilikha, lupa, dagat, lahat. Bundok, halaman, hayop, pati mga tao, pag-aari ng Diyos. Sa Panginoong Diyos. Ngayon po, sa katotohanan ito, na ang lahat ay sa Panginoong Diyos, anumang meron tayo, halimbawa, buhay natin, o kaya katawan natin, kasama na yung kakayahan natin, yung kaisipan, yung pangunawaan natin, at kasama na rin po, maging mga material nating yaman. Iingatan natin niyang mabuti. Gagamitin natin niya ng tama. Maging mabuting katiwala tayo. Hindi pwedeng gamitin sa kung paano lang gusto nating gamitin, na hindi natin iniisip yung tunay na may-ari. Lahat ng nasa atin ngayon, yung kalusugan, yung ari-arian natin, yung oras natin, pera natin, pamilya natin, ipinagkatiwala yan sa atin mula sa Diyos. Kaya kung lahat ng mayroon tayo, ang pinagmulan pala at ang tunay na may-ari pala ay ang Diyos, gamitin natin ang lahat ng meron tayo, lahat ng mga bagay na meron tayo para sa kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. Ang lahat ng mayroon tayo, pag-aari mula sa Diyos. So, dapat natin yung gamitin para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Lahat ng mga bagay. Maging tagumpay, maging pagsubok man yan, ang pinagmulan at ang nagpapahintulot ay ang Diyos. So, kilalanin po natin na ang lahat mula talaga yan sa Diyos. At patuloy tayong magtiwala sa pangunguna at sa gabay sa atin ng Diyos, sa ating buhay, sa lahat ng ating mga ginagawa. Sa ating main verse, kung ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng bagay, ang Diyos din po ang nagpapanatili ng lahat. Ibig sabihin, sa paglikha ng Diyos, siya din ang patuloy na kumikilos at nagpapanatili ng lahat.
Ito yung kasunod nating punto sa number 2. At sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan ng Diyos, ang lahat ng bagay nananatili at nagpapatuloy. Matapos nating kilalanin na ang lahat ay mula sa Diyos, na yung unang punto natin na sapagkat mula sa Kanya, dapat din po nating unawain na sa bawat araw, sa lahat ng pagkakataon, ang Diyos din ang dahilan kung bakit tayo may lakas at may buhay. Sabi po sa ating main verse, at sa pamamagitan niya and through Him. Ang Diyos ang nagbibigay lakas, ang Diyos ang tumutustos sa atin sa araw-araw. Ang Diyos ang dahilan at ang Diyos ang may pahintulot kung bakit tayo humihinga, bakit tayo lumalakad, bakit natin nagagawa yung mga bagay na ginagawa natin. Sa Aklat ng Mga Gawa, ganito ang sinabi ni Apostol Pablo sa chapter 17, verse 28 ng Acts. Sapagkat sa Kanya tayo'y nabubuhay at kumikilos at nasa Kanya ang ating pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, sapagkat tayo rin ay Kanyang supling. Sapagkat sa Kanya, pinapaalala dito ni Pablo sa mga taga-Atenas sa Areopago na relihiyoso nga sila, yung mga taga-Atenas na yan, pero ang sinasamba nila, hindi nila kilala. Kaya ipinapakilala ni Pablo sa kanila ang Diyos na gumawa ng sanlibutan. Ipinapakilala ni Pablo sa mga taga-Atenas ang Diyos na gumawa ng lahat ng mga bagay. Kaya yung sa Kanya dito, yung for in Him, ang tinutukoy dito ay ang Amang Diyos. Ang ibig sabihin dito ni Pablo, ang lahat sa atin ngayon, our being, lahat, ang buhay, yung pagkilos, yung pagkatao natin, lahat yan ay dahil sa Diyos. For in Him we live and move and have our being. Hindi lang pala tayo basta nilikha at binigyan ng buhay, kundi sa pamamagitan ng Diyos, tayo ay nabubuhay at kumikilos at nasa Diyos yung ating pagkatao. Na tayo'y nabubuhay at kumikilos at nasa Kanya ang ating pagkatao. Kaya sa ating main verse, at sa pamamagitan niya. Para tayong mga appliances, halimbawa electric fan, kailangan para kumilos o umandar, dapat nakakonekta sa source ng power. Naka-plug in dapat sa kuryente. So tayo po bilang mga mananampalataya, kahit gaano kaganda yung disenyo ng ating buhay, kung wala tayong connection sa Diyos, wala din tayo magagawa. Sa pamamagitan niya o sa pamamagitan ng Diyos, tayo ay nabubuhay at tayo ay may buhay. Pinapakita sa atin ng talatang ito na hindi lang mula sa Diyos ang lahat, kundi Siya ang patuloy na nagpapahintulot o ang Diyos ang patuloy na kumikilos. Lahat po ng ating mga ginagawa, kasama na yung lahat. Kung nagre-rest tayo, kung nagpapahinga tayo, kung nag-aaral tayo, kung naghahanap buhay tayo, lahat ng gawain natin nagiging posible sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng Diyos. Kung hindi tayo aasa sa Diyos, parang nga tayong electric fan na hindi gumagana kasi hindi nakakonekta sa pinagmumulan ng kuryente. Ang ating buhay hindi lamang galing sa Diyos, kundi sinasabi din sa atin ang ating buhay ay nakadepende sa pamamagitan niya. Ano mang ipapahintulot niya. Ang Diyos po ang gumagawa, ang Diyos ang nagpapahintulot, kaya po nararapat lamang na yung ating pamumuhay nagbibigay papuri at nagbibigay pagluwalhati sa Diyos. Sa kasunod na punto sa ating main verse, dahil naipaalala sa atin na ang Diyos ang pinagmula ng lahat, sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya na nanatili at kumikilos ang lahat, ito yung kasunod. Para kanino ang lahat? At para sa Kanya. Ito po yung pangatlo. Kung ang Diyos ang pinagmula ng lahat, kung ang Diyos ang kumikilos sa lahat,
Ito ngayon yung pinakadahilan o pinakalayunin ng lahat. At para sa Kanya ang lahat ng mga bagay. And to Him are all things. Lahat ng mga bagay. Ang Diyos ang pinakamataas na layunin ng ating buhay. Ang Diyos ang pinakamataas na layunin ng ating paglilingkod, maging ng ating mga tagumpay at mga pagsubok. At para sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Ito yung pinakalayunin kung bakit tayo nilikha at kung bakit tayo nabubuhay. Ito po ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo ay nilikha hindi para sa sarili nating mga layunin. Tayo ay nilikha at pinagkalooban ng buhay hindi para sa puro pansariling kasiyahan lamang. Kundi nilikha tayo at nabubuhay ngayon na may bagong kalagayan, may bagong identity para mabigyan ng kaluwalhatian ang Diyos, no? And to Him. Sa Revelations chapter 4 verse 11, ganito ang sinasabi kung saan yung 24 elders nagpatira pa sa harapan ng Diyos. Basahin po natin, Pahayag chapter 4 verse 11. Karapat-dapat ka, O Panginoon at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay, at dahil sa iyong kalooban ay nabuhay sila at nalikha. Ang layunin ng lahat ng nilalang para magbigay kaluwalhatian sa may likha ng lahat. You are worthy, O Lord. You are worthy, O Panginoon at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian, ng karangalan at kapangyarihan. Kaya tayo pong mga tao, hindi tayo ang worthy. Hindi tayo yung worthy. Wala sa atin yung spotlight. Ang ating buhay hindi para sa atin. Hindi para tayo yung maitaas. Ang ating buhay ay para sa Diyos, para sa Kanyang kaluwalhatian. Tayo ay nilikha para magbigay kaluwalhatian sa Diyos. Kaya nga pong sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 10 verse 31, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo ang bida sa kwento ng buhay natin. Ang Diyos po ang bida sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang layunin po ng ating buhay, hindi self-fulfillment, kundi ang layunin ng ating buhay, God glorification at para sa Kanya. Sa lahat ng ating mga ginawa or mga ginagawa at mga gagawin pa, susuriin natin, naluluwalhati ba natin ang Diyos? Ang ginagawa ko ba para sa Diyos? O ang ginagawa ko ay para sa sarili ko lang? Alalahanin natin na ang layunin ng buhay hindi para sa pansariling kasiyahan lang natin, kundi para po yan sa kaluwalhatian ng Diyos at para sa Kanya. No? Gamitin po natin yung ating buhay, gamitin po natin yung mga ipinagkaloob sa atin, yung mga ipinagkatiwala sa atin, kakayahan natin, kayamanan man yan, o anumang meron tayo. Gamitin natin ang lahat ng yan para mabigyan ng kaluwalhatian ang Diyos. Sa tagumpay o sa kabiguan, anuman po na kinalalagyan natin, luwalhatiin natin ang Diyos. Mga kapatid, kung ang lahat ay mula sa Diyos, kung ang lahat ay sa pamamagitan niya, at kung ang lahat ay para sa Diyos, yan po yung 3 punto na ating natalakay, no? Ito yung kasunod, number 4, sumakanya nawa ang kaluwalhatian. Ang Diyos ang karapat-dapat sa lahat ng kaluwalhatian. Ang tunay na mananampalataya ay nabubuhay po hindi para itaas ang sarili, kundi ang tunay na mananampalataya ay nabubuhay para maitaas ang pangalan ng Diyos. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Now,
To whom be glory forever. Amen. Sa ibang salin yan, sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Or sa Kanya, sa Diyos ang karangalan magpakailanman. Ito pong verse 36 ay ito yung last verse sa chapter 11. Pero masasabi natin hindi ito pagtatapos ng kabanata o ng chapter. At ang huling parirala, yung naka-highlight, hindi lang din po yan pagtatapos ng isang pangungusap. Kundi ito po ay pagtatapos ng isang malalim na katotohanan. So yung verse 36 na last verse sa chapter 11 at itong huling parirala dito sa talatang ito ay pagtatapos ng isang malalim na katotohanan. Ano pong katotohanan? Kung ang lahat ng bagay ay sa Diyos nagsimula, nang mula sa Kanya, kung ang lahat ay sa pamamagitan niya at para sa Kanya, nararapat lamang na sa Diyos din lamang ibigay ang lahat ng papuri at kaluwalhatian magpakailanman. Ang salita pong kaluwalhatian o glory sa Greek word ay doxa. Nangangahulugan na karangalan, kadakilaan, kapurihan na angkop lamang sa isang makapangyarihang Diyos. Yan yung kaluwalhatian. Ngayon, yung salitang magpakailanman, nandito sa talatang ito, ay nagpapaalala sa atin na ang papuri at pagluwalhati sa Diyos ay hindi pansamantala. Ang pagluwalhati natin sa Diyos ay walang hanggan, no, magpakailanman, forever. Sabi nga sa Psalms chapter 115 verse 1, "Huwag sa amin, O Panginoon, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan ay ibigay ang karangalan dahil sa iyong tapat na pag-ibig at dahil sa iyong katapatan." Hindi sa atin. Huwag sa atin, hindi sa tao. At ito dapat yung disposisyon ng ating mga puso. No? Ito yung dapat na ugaling taglay ng ating kalooban. Ito din po yung maging layunin ng ating puso. Na huwag tayo ang maparangalan, kundi ang maparangalan natin ay ang Diyos. Ang Diyos ang karapat dapat tumanggap ng karangalan at kaluwalhatian. No, sa ating buhay, sa tagumpay at maging pagtugon natin sa ating mga nararanasang kabiguan, dapat po maghatid sa mga tao papalapit sa Diyos. Yung ating buhay, yung mga nararanasan natin, dapat po maghatid yan sa ibang mga tao na sila man ay mapalapit sa Diyos. Ang pag-ibig at ang katapatan ng Diyos walang kapantay. Kaya po ang lahat ng kaluwalhatian nararapat na sa Diyos lamang. To God be the glory forever. Amen. No? To whom be glory forever. Sa tagumpay po at maging sa pagkabigo o pagkatalo natin, ang Diyos pa rin ang papurihan. Kung hindi man natin nakuha yung gusto nating paraan, hindi man natin nakuha sa gusto nating oras, o hindi man natin nakuha yung gusto nating resulta, luwalhatiin pa rin natin ang Diyos sapagkat siya ay banal, siya ay tapat, at karapat-dapat na purihin. Sa huling bahagi ng ating aralin, dadako po tayo sa aral at mensahe. Suriin natin yung ating mga sarili. Paano maluluwalhati ang Diyos sa ating buhay? Mula po ito o hangos sa ating aralin ngayon, pag-isipan natin yung mga mungkahing sagot sa tanong na paano maluluwalhati ang Diyos sa ating buhay. Ito po ay mga practical at spiritual na mga gawain, no? Naglalayo na maluwalhati natin ang Diyos kung maia-apply natin ang mga mungkahing sagot
na ating pag-aaralan. So number 1, paano maluluwalhati ang Diyos sa ating buhay? Pamumuhay ng may kabanalan. Basahin natin ang unang Pedro sa chapter 1 verse 15. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Be holy, na maging banal. Ito yung buhay na nakikitaan ng pagtulong, nakikitaan ng pagmamalasakit sa kapwa. Yan yung pagiging banal. Nakikitaan ng pagpapatawad. Nakikitaan ng kapakumbabaan at nakikitaan ng tunay at tapat na pagsunod sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang pamumuhay na may kabanalan, magbibigay po yan ng kaluwalhatian sa Diyos. So, maging banal. Kalawa, paano maluluwalhati ang Diyos sa ating buhay? Sa ating pagsamba at pananambahan. Basahin natin ang Psalms chapter 29 verse 2. Iukol ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatian na nararapat sa kanyang pangalan. Sambahin ninyo ang Panginoon sa banal na kagayakan. Ang ating pagsamba, hindi lamang po kapag araw ng linggo, hindi lang kapag sa ating mga pagtitipon, kapag Sunday. Tama po na hindi natin pababayaan yung mga lingguhang pagtitipon natin. Pero wag nating kalilimutan yung araw-araw na pag-uukol natin sa Panginoong Diyos ng kaluwalhatian. Maglaan tayo ng mga pribadong oras para sa mga pananalangin natin at patuloy na pag-aaral ng Biblia. Iukol sa Panginoon. Pahalagahan araw-araw ang salita ng Diyos. Palalimin pa ang relasyon sa Diyos. Luwalhatiin ang Diyos sa ating pagsamba at pananambahan. Yan yung ikalawang mungkahing sagot, no? Sa ikatlo, paano maluluwalhati ang Diyos sa ating buhay? Pagiging aktibong bahagi ng church o iglesia. Sa unang Korinto chapter 12, dito sa verse 27, kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y mga bahagi. Sa pamamagitan ng ating paglilingkod bilang aktibong bahagi ng ating kalipunan, nagagamit natin yung ating mga espiritual na kaloob para mapalakas natin ang isa't isa. Tingnan din po natin na yung ating pakikibahagi sa mga gawain at mga ministeryo ay hindi lang paglilingkod lang, kundi isang paraan ng ating pagsamba. Nakapaloob sa pagiging bahagi natin ng iglesia ay ang misyon na iniwan sa atin ng Panginoon na ipamalita sa iba, sa marami, ang Ebanghelyo. Kapag ibinabahagi natin si Kristo sa iba, kapag ipinapakilala natin si Kristo at itinuturo ang mga katuruan at mga ginawa ni Kristo sa iba, sa paraan man niya ng pagsalita natin o sa nakikita nilang pamaraan ng pamumuhay at mga gawa natin, sa ganun po, ang Diyos ay maaring tumanggap ng papuri at karangalan. Kaapat, paano maluluwalhati ang Diyos sa ating buhay? Sa pagtitiis at pananatiling matapat sa Diyos sa gitna ng pagsubok. Sa unang Pedro chapter 1 sa verse 6, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Yung talata pong ito nagtuturo na kahit yung mga mananampalataya ay dumaraan talaga sa iba't ibang pagsubok. Pero kahit magdanas ng iba't ibang pagsubok, dapat pa rin silang magalak. Bakit po? Dahil ang pagsubok na ito, maikling panahon, no? Sa loob ng maikling panahon. Panandalian lamang. At yung pagsubok na yan, may layunin. Ano pong layunin? Upang subukin ang pananampalataya. Upang patibayin ang tiwala sa Diyos.
ang Diyos po ay nabibigyan ng kaluwalhatian hindi lamang sa ating tagumpay, kundi kung nananatili tayong tapat kahit sa gitna ng hirap at mga pagsubok na ating nararanasan dahil sa ating pananampalataya at pagsunod sa Diyos, sa Panginoong Hesus, ang Diyos po ay nabibigyan ng kaluwalhatian. Ang kagalakan sa gitna ng pagsubok, yan po ay patotoo na ang Diyos at ang kanyang mga pangako ay higit pa sa anumang kaginhawahan sa mundong ito. At sa ganun po, kaluwalhatian yon para sa Diyos. Ang pagsubok o mga paghihirap, bahagi ng buhay ng mananampalataya. Ngunit yung pananatiling tapat at may kagalakan sa gitna ng mga pagsubok, nagbibigay at magbibigayan ng kaluwalhatian sa Diyos. Sa pagsusuri natin sa ating mga sarili, isinasagawa na po ba natin yung mga mungkahing sagot, yung pamumuhay ng may kabanalan, yung pagsamba at mga pananambahan, sa pagiging aktibo sa church, at yung pagtitiis at pananatiling matapat sa Diyos sa gitna ng pagsubok? Isinasagawa na po ba natin ang mga yon, hindi bilang obligasyon na o kaya napipilitan lamang, kundi bilang pagluwalhati natin sa Diyos? Ngayon, kung hindi pa, ano yung mga hakbang na maaari pa nating gawin para mas maparangalan ang Diyos, para mas mapapurihan ang Diyos sa buhay at pamumuhay natin? Mula po sa pangunahing talata na ating pinag-aralan, nakita natin na ang lahat ng mga bagay mula sa Diyos, sa pamamagitan ng Diyos at para sa Diyos at para sa Kanyang kaluwalhatian. Ngayon, bilang tayo mga mananampalataya, tayo ay tinawag para mamuhay sa paraang nabibigyan natin ng kaluwalhatian ang Diyos. Nabibigyan natin ng kaluwalhatian sa pamamagitan ng ating mga ginagawa at maging sa paraan ng pagsasalita. Nawa po yung ating pagtugon sa katotohanang ipinahayag sa atin na ang lahat ng bagay ay mula sa Diyos, sa pamamagitan ng Diyos, para sa Diyos at para sa Kanyang kaluwalhatian. Nawa yung ating pagtugon, pagpapasakop sa Diyos. Sa bawat kilos natin sa loob ng ating tahanan, saan man tayo napupunta, sa trabaho, sa eskwela, at maging sa lihim o kaya walang nakakakita ng mga ginagawa natin. Ipamuhay po natin yung pinag-aralan natin ngayon. Sa Diyos lamang ang lahat ng kaluwalhatian at kapurihan. Na sa lahat ng ating gagawin at mga ginagawa, hangarin nating siya ang maparangalan. Sa Kanya, sa Diyos ang kaluwalhatian, ang kapurihan, magpakailanman. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsama at pakikinig. Hanggang dito po ang ating pag-aaral. Tayo po ay muling manalangin.